Ako ng pader. So I have to get closer to you. Good afternoon. Ang ating pag-uusapan today ay kung paano makasurvive sa marriage. Dahil marami din nakakasurvive sa marriage. That's why nagkaroon na tayo ng culture of Himalaya. Kaya pag puro Himalaya nakikita ninyo sa paligid ninyo, di ka naman niniwala sa perfect marriage. And every time magtatanong ako sa audience, may perfect marriage ba? Do you believe? O umiiling na kagad sa sir? Imposible na sa atin ang perfect marriage. Ganun ba talaga yun? Pinag-aralan ko po ang marriage. From the beginning, paano ginawa? At paano ito matatagal? At ang tanging reason kung bakit bumibigay ang isa o dalawa sa kanilang marriage, ay isa lang. Alam niyo kung anong reason? Lahat sila, kahit na anong pang dahilan, iba't ibang dahilan, isa lang ang reason. Starts with letter I, followed by letter G, followed by letter N. Ano na? Ignorance. Hindi lang naman tayo yung naunang nag-asawa, hindi lang naman kayo yung naunang nag-asawa. Ang dami lang naunang nag-asawa. And there was a time na walang Bible, lumabas ang Age of Enlightenment during the 15th century. Maraming tao ang nag-aral, scientists, about marriage. Walang Bible silang makita patago Ako din, pinag-aralan ko. I've been in the legal industry since 1990. Because, bukod sa mga kasala, ako ay involved din sa mga marriage problems sa korte. Minsan nauupo pa ako bilang testigo. So habang binabasa ko ang kanilang mga istorya, pinagsama-sama ko, isa lang pa rin ang dahilan ignorance. Kaya pag pumasok ka sa marriage, na hindi mo alam ang design ng produkto, may stress kayong dalawa sa isa't isa. Possible po ang stress-free marriage. Sa mga nagte-text po dyan, kailangan niyo pong makinig para kayo makasurvive din sa inyong marriage. Napaka-importante po nito. Hindi niyo ito maririnig sa simbahan. Kahit sa gobyerno, hindi rin. Ang marriage po ay produkto ng Diyos. Hindi scientist. Hindi gobyerno. Kaya hindi lang po para sa couple ang message na ito, hindi para na rin sa inyo lahat. Lalo na sa mga mag-aasawa. Malalaman mo kung qualified ka pa mag-asawa talaga o hindi. Kaya mo ba ito? Sabihin ko sa inyo sikreto. Unahin natin doon sa perfect marriage. Kaya hindi natin pinaniniwalaan, hindi tayo niniwala. Di ba? Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Correct? Hindi mo pinaniniwalaan, you will never make any effort to achieve it. Ano yan? Para saan yan? Lagi mo ko questionin ang kilos ng asawa mo. So, sabi ni Socrates, Greek philosopher, wisdom starts from definition of terms. I-define mo yung word, you will understand. So, i-define natin yung perfect. Malalaman mo yung tunay na meaning ng word if you go backwards. Saan nagsimulang gamitin ang salita. Perfect was used when people or when the scientists started to learn how to measure during the Age of Enlightenment. Natuto ang tao magsukat. At lahat ng produktong lumabas, nauuna po ang drawing. Nauuna ang design. Coming from the head into drawing. Then susukatin yung produkto. Kapag naka-align na doon sa sukat, they call it perfect. Ang marriage, naintindihan niyo ba natin ang meaning ng marriage? Ang marriage is from the word gem, the fusion of two elements, two precious stones na pinag-iisa. Paano kayo pinag-iisa? Lahat ng mga pangit na ugali ninyo, tatanggalin niya ng marriage. Lahat ng mga masakit na salita binibitawan nyo sa isa't isa kung kayo ay galit, tatanggalin ng marriage siya. Kung tapay kayong tanggalin.
At doon yung ma-enjoy yung marriage. So, perfect marriage. Perfect means alignment to the design of the product. Now you know. Perfect means yung kilos at salita ninyo sa isa't isa ay naka-align doon sa produktong marriage. Paano i-align? Ayusin ang makikipag-usap sa asawa. At natuklasan ng science, no, males are designed to be logical. At respeto ang number one na kailangan ng males. Paano ka ba makipag-usap sa asawa mo? Sa husband mo? Tinatalakan mo ba siya? Ini-insulto mo ba siya? Nilalabanan mo ba siya? Ang dami ko narinig yung babae, lumalaban na ako ngayon. Wrong choice, Mrs. The more na nilalabanan mo yung husband mo, the more na dinidisrespect mo siya. Yan ang number one na kailangan ng husband. Hindi ka pwede mag-insulto. Hindi ka pwede sabihin sa husband mo, mas malaking kita ko sa'yo. Matutuwa ba ang husband doon? Sabihan kayo sa'yo, mas malaking kita ko sa'yo. Tutuwa kayo. Hindi mo nga mabili-bili ito eh. Kaya nag-ipon ako para mabili ko. Oh, another violation yun. Sa babae, they were designed to be emotional. According to science. Everything they will say ay galing dito sa emotions. Kaya pag yan frustrated, marami kang maririnig. Husbands. Gusto mo maganda yung naririnig mo sa kanila? Mahalin mo ng mahalin. Because that's what they need. Affection. Emotional creature needs constant affection. And they are like babies. They are your babies. Saan ang katunayan? Yung binasa kanina sa Genesis, saan kinuha ang lalaki? Sa lupa. Saan kinuha ang babae? Sa tadyag ng lalaki. Bakit hindi sa lupa kinuha ang babae? Para daw maintindihan yung husbands. Ayan ay galing sa katawan mo. Ikaw yung naunang nanganak. Baby mo yan. At lahat na pangailangan ng isang baby, sagutin mo. Responsibilidad mo. That's how they feel. They want to be pampered all the time. They want to be secured all the time. Ano ba ang treatment natin sa baby? Hindi ginuguto, hindi sinasakta, hindi pinaiiyak. Di ba ganun ang gusto nyo gawin sa inyo? Because you are their baby. Every woman is a man's baby, according to Dr. Miles Monroe. Kaya, kung nagtatanong ka pa hanggang ngayon, husbands, kung bakit yung pera nila, pera lang nila, at yung pera mo ay pera din nila, kung hindi mo pa rin makuha ang sagot niya, eto na yung sagot. Sinasabi ko na sa'yo. Because they expect you to provide for everything they need. Kaya kung anong pera nila, pinaghirapan nila, sa kanila lang yun. Bakit? They expect you to provide for everything they need. At darating ang time, kapag napagod yan, hindi na niya gusto yung magtrabaho. Gano'n ka ka-ready, husbands? Pag gusto na lang nila sa bahay. Deep in their hearts, kahit na anong pagpapakit gawin niya, they just want to stay at home. Ayaw nila na-stress sa work. Di ba naman? So this is the natural design of marriage. Kaya pag hindi nasunod, hindi kino-comply na mag-asawa, may stress talaga ang marriage nila. Because you are not complying with the natural design of the marriage product. Gusto mo mag-function yung marriage niyo ng maayos, you have to align yourselves to the design of the product. As simple as that. Punta natin yung batas ng tao. Family code. Ang sabi ng family code, marriage is a permanent contract, special. Ang civil law tells us about the ordinary contract. Pag sinabing ordinary contract, meeting of the minds yun. That's the law between the two of you. Susundin ng korte yan pag hindi kayo nagkaintindihan. Yun ang pagbabasihan ng korte, yun yung kontrata. And we call that ordinary contract.
Sa marriage, special daw. Special contract. Which means, hindi subject sa ating stipulations. Which means, hindi mo na pwedeng ipasok ang mga terms and conditions mo sa marriage. Lalo na ang iyong mga bisyo. Ang mga bisyo ay what? Pagpapasaya sa sarili. Kapag hindi ka pa tapos pasayahin ang sarili mo, huwag ka munang papasok sa marriage. Magsasuffer ang asawa mo. Because yan ang sinabi ni Jesus Christ. May 3 proseso kung pagdadaanan. Ano yung number 1? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. With all thy heart. Diba? Narinig nyo na yan? The second is what? 2 greatest commandment. Ano yung second? Love thy neighbor as thyself. And every time God speaks, He talks about a process. Hindi mo i-skip yan. Kahit yung mga scientists, i-research na lahat. Carl Jung, Friedrich Nietzsche, Erik Erikson, sino pa? Aralan nila mabuti yan eh. Because kung pumasok ka na sa marriage, iiwanan mo na lahat ng bisyo mo. Ano yung bisyo? Pag-inom, pagsugal, pag-nigarilyo, pag-babae. At lahat ng yan, pagpapasaya sa sarili. Kaya pag hindi mo pa maiwanan yan, huwag ka muna papasok sa marriage. And I'm sure, nag-commit na si Kevin, iwanan lahat yung bisyo na yan. Tama, Kevin? Okay, very good. Ganun din si Asia. Hindi na ito kayang yayain ng mga barkada. Oy, party girl, party tayo. Hindi na pwede. Meron ng asawang kailangan pumayag. Diba? Ito pa isa. Na-question si Jesus Christ. Bakit pinapayagan ni Moses ang mga tao mag-divorce before? Ano sagot ni Jesus Christ? Hindi ba nalalaman from the beginning? Ang lalaki, ihiwalay sa magulang at nakikipisan sa kanyang asawa para sila ay maging isang katawan. Bakit daw pumayag pa rin na maghiwalay ang mga tao noon? Because matitigas ang ulo yun, sagot ni Jesus Christ. Matigas ang ulo saan? Ayaw niyong magdesisyon mag-isa. Ang tingin mo sa asawa mo, kalaban, kontrabida. Dahil tingin mo sa sarili mo, mas mataas yung pinag-aralan mo kaysa sa kanya. Ako ang dapat mag-decide. Ako mas marunong. Ako mas experience. Kaya ini-ignore mo na lang yung asawa mo. Sooner or later, magiging habit mo yan. Lahat, ikaw na lang yung desisyon. No? Babae, minsan may tendency rin maghari-harian. Problemado na ang marriage pagka naghari-harian ang babae. Ang lalaki na agawan ng trono. He will find another kingdom. He will build another kingdom. Kasi isang kingdom lang kayo dapat eh. Kaya huwag maghari-harian. Ladies, gusto nyo walang stress sa marriage? Bigay ang responsibilidad sa husband. Ang sabi ng Diyos kay Eva, He will rule over you. Para hindi na tayo manghula na dalawa kayong ruler sa bahay. Lagi kayong magka-clash. Lagi kayong magbabangaya, pareho kayong ruler. Nilinaw na ng Diyos yan. Submit yourselves to your husband. Submission. Pag-aralan po nila yun. Pag-aralan po ninyo yun. Hindi yung pag-submit sa pagtitimpla ng kape, paglalaba, sunod-sunuran sa husband, hindi po yun. Ang submission ay doon sa goal, direksyon ng husband. Kaya nagsasuffer din ng marriage kapag walang direksyon ang husband. Hindi alam mo yung gagawin sa buhay. Saan pupunta ang marriage natin? Kaya marami na ang nagsasuffer for the first 5 years because hinahanap yung direksyon na yan. Mataas ang statistics ng broken marriages sa first 5 years. Bakit? Pumasok sa marriage nang hindi pa tapos mahalin ng sarili, hindi pa tapos kilalanin ng sarili, yung ano magagawa niya sa mundo, ano ang kanyang may offer sa kapwa niya. Hindi pa siya tapos sa proseso niya. Kaya, pag pumasok sa marriage nang hindi mo pa alam yung purpose, mag-struggle kayo, pero ang payo ko sa inyo, humawak mabuti sa inyong mga kamay. Kumapit kayo sa isa't isa. Paniwalaan ninyo ang isa't isa. Yun lang po ang sikreto. Keep the faith together
And finally, another scientist na inaangahan ko, Albert Einstein. Marriage is a risk. Bakit niya nasabi yun? Di ba pag risk, pwede tayong umiksi ang buhay or humaba? Kasi pinag-aralan sa Amerika eh. Pag ginagawa ng tama, kayong dalawa, you will benefit from marriage. Lumalago ang buhay, yumayaman. Pinag-aralan na po yan. So, you want to improve your life? Work together as a team. Because ang isang katawan requires only one spirit. Decide together. Don't just decide alone. Okay? Kukonsultahin ang asawa. Babae man yan o lalaki, konsultahin mo ang asawa mo. Dahil pag ginawa mo mag-isa yan, lahat ng desisyon ikaw, magulat ka na lang, isang araw, makanta asawa mo. Nagbibidyo kayo. At ang kinakanta niya ay itong mga ganitong kanta. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Sigurado hindi ikaw yun. Hugot yan. Okay? May issue yan na hindi nasasabi sa'yo. The next week, iibayin niya yung kanta niya. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako. Hugot yan. Questionin mo na yung asawa mo. Meron kaya tang hindi sinasabi sa akin. Pupong tayo. Mag-usap tayo. So yun lang po. Isa na lang. Mark Twain. Wala raw makakaintindi ng marriage hanggang hindi kayo maabot sa quarter of a century. Mark Twain. Kaya kung pagmalaki yung 10 years marriage, 15 years marriage, 20 years of marriage, kung ipagmalaki yun, ipagmalaki mo yan pag umabot na kayo ng 25. Because statistically, tinignan ko din, pag tungtong ng 25 years, maliit na lang yung porsyento ng mga bumibigay. Nasa research po namin yan. So maging isang katawan, maging isang desisyon, and you will enjoy the benefits of marriage. And it is called a perfect marriage. Congratulations, Adrian and Kelvin, to both of you. Thank you.